Aming Diyos na mapagpala sa lahat, dakila ka, sambahin ka, luwalhatiin ka. Maraming pong salamat muli sa buong maghapong nakalipas na ang inyo pong pag-iingat, ang inyong proteksyon ay lagi po naming nararanasan sa aming pong buhay. Salamat po sa patuloy na pag-iingat niyo po sa aming mga ama ng tahanan na nagtatrabaho po. Ikaw ang patuloy naming pinapasalamatan na lagi niyo po silang binibigyan ng proteksyon, kalakasan ng kanilang katawang pisikal, at maging man po sa mga ina ng tahanan na lagi niyo rin pong binibigyan ng pag-iingat, lalo na po sa pangangalaga sa aming pong tahanan. Salamat po Diyos at patuloy po namin itinataas ka sa gabing ito at minsan pa humihingi po kami ng inyong pong pagsama sa amin. Ang inyong pong banal na espiritu ang siyang magbigay sa amin ng knowledge at wisdom sa aming pong pag-aaral muli through online Zoom, Panginoon. Salamat po at lagi po ang inyong pagbibigay sa amin ng time upang kami po ay makapag-aral, makapakinig ng inyong pong mga salita. Salamat po sa bawat isa na nakikiisa at maging man po sa mga kasama namin sa live streaming na nakikinig sa mga oras na ito. Ikaw nga po, Diyos, ang patuloy na magbigay sa amin ng sapat na kaalaman, kaunawaan na nagmumula sa inyo upang amin pong lubos na maunawaan ng mga pag-aaralan po namin sa gabing ito. Dalayan po namin na patuloy niyo pong bigyan ng sapat na kaalaman si Tita Liway sa kanya pong pag-share ng mga salita ninyo upang amin pong maunawaan at may share din naman namin sa mga tao na nangangailangan din po ng kaligtasan. Salamat po, Ama. Patuloy po namin itinataas sa inyo ang gabing ito at ang aming pong panalangin, papuri, pasalamat, pagsamba sa inyo pong matamis at dakilang pangalan. Sa pangalan namin, Panginoong Jesus. Amen. Sorry, nakamute pala ako. Sige. Ipagpapatuloy natin ang ating pag-aaral ng itong isang armor, isa pang armor, no, pangatlo na ito, which is the shoes of the gospel of peace. So ang ating passage na inaaral ay sa Ephesians 6:14-18, no? Na diyan ay inisa-isa ang mga kasuotan, panggayak, no, kagayakan, no, sa pakikipaglaban ng mga mananampalataya, na ito ay ipinagkakaloob sa atin o ipinagkaloob na, no, sa mga mananampalataya. Ito ibinigay na ng Diyos simula pa nung tayo ay manampalataya. Binigyan na niya tayo nitong mga kasuotang ito sa pakikipaglaban. Ang dapat lamang nating gawin ay siguraduhin na ito ay ating na ito'y nakasuot, no, at ginagamit natin sa ating pamumuhay, no, dito sa sanlibutan, dahil tayo ay nasa pakikipaglaban. Whether we like it or not, tayo ay involved yan sa cosmic war, no? May cosmic war. Ito ang hindi lamang gera ng mga galaxies, no, kundi ito'y labanan, no, between the forces of evil and the forces of good. Hindi sa tayo ay nangangailangan na talagang magsikap na magtagumpay, dahil sabi nga ay tayo ay more than conquerors na, tagumpay na, no? Ang kailangan lamang ay ipamuhay natin itong pagtatagumpay na ito na binigay na ng Panginoon sa atin. Binigay na niya sa atin ang victory, no? Kailangan lamang natin yang ipamuhay. Yan. Una, kailangan nating maunawaan, maalaman, paniwalaan, panampalatayanan, pagtiwalaan ang salita ng Diyos at ang kanyang mga pangako,
at gamitin ipamuhay. And then, you will experience, no, the victory in your Christian life. So, pinamula natin itong pag-aaral natin, itong pangatlong armor. No? Basahin uli natin ang ating talata, no, na pinag-aaralan. Maganda kahit paulit-ulit binabasa, no, para natatandaan natin. Yan. So, pamula natin sa verse 13 hanggang sa verse 18. No? Yan. Kahit na pamula sa 10. No? Siguro pag paulit-ulit natin binabasa linggo-linggo itong passage na ito, talagang matandaan natin. Pamula verse 10 na hanggang verse 18. Yan ang kabuuan actually, no, ng passage na ating pinag-aaralan. So, ang unang babasa, pwede mong basahin, Shirley? Yes po, te. Ephesians 6:10. Sa katapus-tapusay, magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Magbihis kayo ng buong kagayahan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. Sapagkat ang ating paikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Dahil dito, magsikuha kayo ng buong kagayahan ng Diyos upang kayo'y mga katagal sa araw na masama at kung maggawa ang lahat ay magsitibay. Magsitibay nga kayo na inyong mga baywang ay may bigkis na katotohanan na may sakbat na baluti ng katwiran. At inyong mga paa ay may panyapak na paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Bukod dito ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang papatay ninyo sa lahat na nangagniningas na suligi ng masama. At magsikuha din naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng espiritu na siyang salita ng Diyos. Na magsipanalangin kayo sa espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon at mga pagpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. Okay. Thank you, Shirley. So, diyan makikita natin, no, nagsimula yan sa verse 14. Na inisa-isa na ang mga baluti, no? Baywang may bigkis ng katotohanan, belt of truth. So, yan yung ating commitment, no? Yung katotohanan, pinamumuhay natin ang katotohanan ng ating pananampalataya sa Panginoon, no? So, kung may katotohanan ng pananampalataya, may commitment. So, yan ang commitment. At ang sakbat na baluti ng katwiran, the breastplate of righteousness, this is holy living, no? Isang buhay na nagtatagumpay sa kasalanan, ipinamumuhay ang katuwiran na ipinagkaloob na ng Panginoon sa bawat isa sa atin, no? So, yan ating ipinamumuhay. Hindi yung ating self-righteousness, no, maruming basahan sa harapan ng Panginoon, kundi yung katuwirang siya mismo ang nagbigay. Yun ang ating ipinamumuhay. No? At ngayon, tinatalakay natin itong sapatos, no, yung panyapak na paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Now, nung isang linggo, pinag-aralan natin na tayo ay nandito nga sa cosmic war na ito, no? At tayo ay laging nasa labanan. Kaya lagi tayong dapat ay alert, no? Dahil lagi tayong may kaaway na aali-aligid, no? Naghihintay ng kanyang pagkakataon para tayo ay kanyang sila. Yan.
Pero pinag-aralan natin na hindi siya makakapanaig sa mga pinili ng Diyos. Satan cannot prevail with the elect, no? So, bakit? Dahil ang Diyos mismo ang nagbigay sa kaniyang mga pinili ng mga banal sa Panginoong Hesukristo. So binasa natin sa John 6:37 at John 6:44, no, na ang Diyos ang nagbibigay maliban na dalhin ng Diyos kay Kristo, hindi lalapit kay Kristo ang tao. So makikita natin diyan ang sovereignty of God, no, maging sa kaligtasan, no, siya ang nagdadala sa kanyang pinili sa Panginoong Hesukristo. So whether you like it or not, kung pinili ka, ay para kang namagnet, no? Sa Panginoong Hesukristo. Pero yan ay nagkakaroon din ng pagnanais sa iyong puso, hindi naman yung sapilitan, no, na hinihila ng Diyos papunta kay Hesukristo. In a supernatural way, binabago ng Diyos ang puso ng tao kung kaya't siya mismo rin ay nandoon ang kanyang pagnanais na lumapit kay Kristo. Pero hindi yung kanyang pagnanais na lumapit ang nakapagpalapit sa kanya kay Kristo, kundi ang Diyos ang nagdala sa kanya kay Kristo at nagbukas ng kanyang puso upang siya ay magkaroon ng pagnanais na lumapit kay Kristo. Kaya walang hadlang, no? Si Satan, hindi makakahadlang si Satanas, no, sa gawain ng Diyos. Pangalawa, nangako ang Panginoong Hesukristo, no, sa John 6:39 na ang lahat na ibinigay sa kanya ng Ama hindi niya iwawala. See? Iingatan niya hanggang sa huling araw, ibabangon niya sa huling araw. That's the resurrection of the saints. Hindi sila mawawala sa mapag-ingat na kamay ng Panginoon. Pangatlo, ay ang Ama mismo ang pumili na sa mga hinirang bago pa itinatag ang sanlibutan. So, paano masasabing hindi secure ang kalagayan ng mananampalataya, ang kaligtasan, ay hindi pa nga itinatatag ang sanlibutan, ay dandil na. No? Yan ay nakatalaga na. No? Mabasa natin yan, pinag-aralan niya natin sa Master Plan of God, no? Sa Ephesians 1 verse 4. Sinabi rin ng Panginoong Hesukristo, ay kilala niya ang ibang mga tupa na kanya, na nakabilang sa mga hintil. So may mga tupa na doon sa kaniyang bayan, no? Precious nation sa Diyos, pinili niyang bayan niya, yung bansang Israel. Pero kahit ang Panginoong Hesukristo, nung siya'y narito sa lupa, ang ministry niya sa mga Hudyo lamang, very, very mabilang mo yung kaniyang ginawa sa hintil. Nung siya'y nandito, yan ay mostly sa mga Hudyo, sa mga Israelita. Sa bansang Israel siya nagministeryo. Ngunit sinabi niya, no, sa mga Hudyo, no, sa kanyang mga alagad, mga Hudyo, nakilala naman niya yung ibang mga tupa niya, no, na kabilang sa mga hintil. Sino ang tinutukoy doon ng Panginoon? Hindi tayo. So, yan ay makikita natin sa John 10:16. At ang mga hinirang na banal ay itinalaga sa buhay na walang hanggan. Yan ay wala nang makakabago niyan. No? Nasa Acts 13:48. And then, sinabi nga na itinalaga o predestinated na ng Diyos ang mga banal, itinalaga na talaga ng Diyos, no? Na maging kawangis ng Panginoong Hesukristo. So, itinalaga bago pa nagsimula ang lahat, bago pa nagkaroon ng panahon, no? Wala pa itong sansinukob, ay nakatalaga na ang mga banal. So, kahit anong gawin ni Satanas, no, hindi siya
pangyayari. Hindi siya magtatagumpay sa mga banal. Sapagkat naroon ng Diyos, no, na nag-iingat at siya ang nagbibigay ng tunay na pagtatagumpay. So, makita natin itong sovereignty of God. Mayroon siya ang mayroong kapangyarihan sa lahat. Siya ang nakakapangyari sa lahat-lahat sa pagpili kung sino ang kaniyang bibigyan ng kaniyang awa, no, at ng habag. Ang mga banal, itong mga mananampalataya na bahagi ng katawan ng Panginoong Hesukristo, ang siya lamang pinili ng Diyos, no, sa kaniyang sovereign choice, no. Walang makaka-impluwensya at walang makakapigil, no. 'Yun ang kaniyang gusto, 'yun ang nangyayari dahil siya ang sovereign God, no. Ay pinili na niya ang mga hinirang bago pa itinatag ang sanlibutan, na sila ang magiging vessels of mercy. Sila ang tatanggap ng kaniyang awa at ng kaniyang habag. So yan ang ating binasa sa Romans 9:15-23. Now, alam natin na si Satanas, very active siya, no? Aktibo siya. Mula nang ang mananampalataya ay makakilala sa Panginoong Hesukristo at maligtas, ay nagpapadala na palagi si Satanas, no, sa kanya ng mga maling doktrina upang siya ay lituhin, no, ugain siya at ilayo siya sa katotohanan. He accuses the believer. Yan ang pinag-usapan natin, no? Nakita natin sa Job 1, chapter 1, chapter 2, na siya ang nag-aakusa, no? Nagsusumbong, accusing the believers. Inaakusahan niya ang mga mananampalataya, no? At siya nga ang pamula pa nung kailan nakita natin siya, no, doon sa Genesis chapter 3, lumitaw siya, no, saan yung ahas. Yan ang unang intro ni Satanas sa ating redemptive history, no, sa Genesis. Na siya ay dumating doon, no, hanggang sa kasalukuyan, all through the ages, sa bawat panahon, mga mananampalataya na nabubuhay ay kaniyang inaakusahan, no. Pero wala naman siyang magagawa dahil ang mga mananampalataya nga't nagkakasala pa rin, no, kahit tayo ay tinubos na ng Panginoon, ay ipinagtatanggol naman ng Panginoong Hesukristo at tinakluban na niya ang kasalanan ng mananampalataya. At tayo naman, no, upang ito'y huwag makasira sa ating kagalakan, yung kasalanan, ay tayo ay binigyan ng Panginoon ng ating bar of soap, ng ating panlinis, ay tayo ay lalapit sa Panginoon upang mag-sorry, humingi ng tawad at nang mabalik, no, ang joy of our salvation, ang kagalakan ng ating pananampalataya. Dahil ang mananampalataya, kapag siya ay may kasalanan ng kaniyang inaalagaan, ay nawawala ang kaligayahan ng kaniyang kaligtasan. So, kung gusto mong maging maligaya, bilang isang mananampalataya, ay tanggalin, talikuran ang mga inaalagaang kasalanan, ihingi ng tawad, no, at puksain sa ating buhay at mag-turn around, no, at ang gawin ay ang nais at nakalulugod sa puso ng ating Panginoon. And then the joy of your salvation will come back, no? So, kaya kung minsan marami pa rin nga ng mga mananampalataya na ay mayroon pa rin
kalungkutan sa buhay. Hindi niya talaga ma-enjoy yung kaligayahan bilang isang mananampalataya. Nasa kanya din. So yan nga ang sinasabi na kung if there are many troubles and walang kagalakan, ay check your holiness. Kung ikaw bagay namumuhay sa kabanalan o namumuhay sa kasalanan. Okay? Now, alam natin na si Satanas ay inatake din niya ang Panginoong Hesukristo, no? Ang Panginoon ay nandito sa lupa, no? When Jesus entered the world, no, alam natin yan, 2,000 years ago, nang siya ay ipanganak dito sa mundo, ay ginawa ng lahat ni Satanas ang magagawa niya upang patayin ang Panginoong Hesukristo, no? Upang siya alisin sa eksena. Sa panahon ng kanyang pagsilang, ginamit niya si Herod, no? Itong mga Magi ay pumunta kay Herod at sinabi nila, no, tungkol sa prophecy na darating na hari ng Israel. Hindi alam ni Herod. Hindi nagkaroon siya ng idea. No? So siyang ginamit ni Satanas, so, yung pagmamataas at kaniyang pride ginamit ni Satanas, no? Dahil ayaw niya na mayroon siyang kompetensya. No? So pinaghanap niya ang bata upang patayin. Kompetensya sa kaniyang trono. Pero alam natin, no, ay bago pa nag-isip si Herod, no, ng kaniyang masamang tangka, ay pinaalis na ng Panginoon ng Panginoon, no, ng Diyos si Jose. Pinalipat sila sa Egypt, no. Yan ay nagpatuloy hanggang alam natin nung siya ay nagsimula ng kanyang ministeryo, siya ay nagpunta sa kaniyang town, no, sa Galilea, ay siya ay sinikap na ihagi sa bangin, no, itulak doon sa malalim na bangin, no, nung kanyang mga kabaryo pa. Yan. Sapagkat pinahayag niya sa kanila na siya ang tumupad ng fulfillment ng hula ni Isaiah, no? Tungkol sa darating na Messiah, na siya ang Messiah. Hindi siya pinaniwalaan ng mga kababayan niya, no? Ka-village niya, no? At siya ay inakusang nagbablaspheme, no? Sa Diyos na inaari niyang siya ay Diyos. Siya ay anak ng Diyos. Kaya siya ay sinikap na itulak, no? Sa cliff. Yan ay napakalalim. Nakarating kami dyan sa cliff na iyan nung kami pumunta doon sa Israel. At dinala kami sa tour sa sinasabi nilang lugar na kung saan ay pinagtangkaan ng Panginoong Hesukristo na itulak sa bangin. Naku, kataas nga naman. Napakataas na bangin yan, no? Nasa baba ay puro mga batuhan, no? Yan. Pero alam natin, no, basta na lang ang Panginoong Hesukristo lumakad sa kalagitnaan nila, walang nakapigil. Isipin niyo, pagkaraming mga tao yun, no, na ginamit ni Satanas upang pagtangka ang patay ng Panginoon. Basta lang yan siya lumakad sa kalagitnaan nila. No? Hindi pa panahon para siya ay mamatay. At walang sino mang makakapatay sa kanya. Siya ang magdidirect kung kailan siya mamamatay. Dahil yan naman ang dahilan kaya siya nagparito. Yun ang kanyang project. No? Kaya siya nagpunta dito sa lupa at nagkatawang tao. May project siya. Anong project niya? Para siya maging redeemer. Para siya ang maging atonement. Siya ang maging taklob, panaklob. No? Na pangako ng Panginoon na nakita natin sa Genesis. Pinangako na agad ng Panginoon kay Adam pa. Yan ang project ng Panginoon. No? Yan ang pangako niya kay Adan, no? Na pantakip sa kasalanan. Yan ay siya mismo, no? Na nangako ang siyang gumanap niyan. No? Dahil siya ay Diyos na dakila, no? Siya at ang Ama ay iisa, no? So siya ang
nagkatawang tao, bilang siya ang Diyos Anak, ay nagkatawang tao, no? At naparito sa mundo. Kaya siyang nag-orchestrate, no? Kumbaga siya ang may hawak ng baton sa orkestra. Susunod kayo sa akin, no? Kung kailan ang kanyang itinalaga na panahon, no, na siya ay na ibibigay niya ang kanyang buhay, sasacrifice niya, no, ay sa ganung panahon mangyayari. Kahit anong pagtatangka ni Satanas, hindi makapanaig si Satanas dahil siya ang may control. Ang Panginoon may control. And actually, you will see that control kapag inyong pinag-aralan yung mga araw na, no, na bago ang kaniyang crucifixion. Makikita ninyo pag inyong pinag-aralan yan sa bawat event, makikita nyo ang Panginoong Jesucristo ang direktor, no? Kung siya ang nagsasabi kung anong gagawin, siya ang nagsabi sa mga alagad na humanap ng upper room, siya ang nagsabi na mayroon kung saan kukuha ng asno, no? Na para ma-fulfill yung hula ni Sicaraya na siya na ang Misay darating, no, nakasakay sa batang asno, no? So pinakuha niya ng batang asno ang kanyang mga alagad. Pinapaghanda niya ng silid na kanilang pagbabanal, daw sila magbanal na hapunan, no? Noong sila'y nasa Garden of Gethsemane, no, siya din ang nag-orchestrate, no. Sabi niya, wag ninyong sasaktan tong mga alagad, no. Siya ay pinagtatanggol niya ang kanyang mga alagad, no. At sinabi niya ay bakit kayo may dalawang mga sandata? Hindi naman siya naiwas sa paghuli sa kanya. Sabi niya, lagi siyang nasa templo, nagtuturo. Hindi siya doon hinuli. So makikita natin yan, no? Siya mismo ang nag-orchestrate, no, ng kanyang pagsasakripisyo ng kanyang buhay. Walang makakapatay sa Panginoong Jesucristo. No one can kill the Lord Jesus Christ. He's the King of Kings and the Lord of Lords. He is the master of all. He is the Almighty God. No? Yan, kusa niyang ibinigay ang kanyang buhay. Kusa. No? Dahil sa pagmamahal sa bawat isa sa inyo. Kusa niyang ibinigay ang kanyang buhay. So, hindi nakapanaig, no? Laging nananagumpay ang Panginoong Jesucristo sa mga pagsisikap ni Satanas at pag-atake sa kanya. Na, kahit ang mga apostol ay inatake din ni Satanas, no? Sila na inutusan ng Panginoon na magkalat ng ebanghelyo, no? He also attacked those apostles whom Jesus commanded to spread the gospel. Kaniyang hinahadlangan ang mga apostol at mga alagad nung sila'y magsimula na, no, na magdala ng mabuting balita tungkol sa Panginoong Jesucristo. Si Apostol Pablo, nagsimula siya sa kanyang mga missionary journeys, no? Siya ay humahayo para mangaral upang ang ebanghelyo ay kumalat, no, sa iba pang bahagi ng mundo. Ay marami siyang mga nakasagupa, mga magician, mga espiritista, yung mga sorcerers, demon-possessed people, mga inaalihan ng masamang espiritu, no, na nagsisikap na talagang maging balakid, no, sa effort ni Apostol Pablo, sa ginagawa at pagsisikap ni Apostol Pablo na ipangaral ang salita ng Diyos. Alam natin si Apostol Pedro sa araw ng Pentecostes, no, ay mayroon siyang nakasagupa ng mga masama ang talagang nais gawin sa kanila, no? At mula doon ay nagsimula na ang mga persecution sa iglesia. Itong Sanhedrin, alam natin ang Sanhedrin, yan yung grupo ng mga una nandiyan ang high priest at saka ang mga
priest, no, mga saserdote sa templo, mga pariseyo, na kinikilala ng bansa na sila ang kanilang leader, no? Kasi ang leader ng bansa ay kung sino ang leader ng relihiyon, no? Yan ang Sanhedrin. Wala silang presidente, wala silang prime minister. Ang leader ng kanilang bansa ay ang kanilang mga pare, no? Sila pinahuhuli ang mga alagad, no? Sinasabihan sila na sila ay huwag magpatuloy ng pangangaral, sitahimik sila, at sila ay kinukulong, no? So, mababasa niyo yan. Kaya maganda pag basahin ninyo ang Book of Acts. No? Yan ang istorya ng early church, the first church. At makikita natin all the way through the New Testament. No? Laging may hadlang sa ebanghelyo. At yan ay si Satanas ang humahadlang. And then, patuloy din ng lumalaki ang iglesia. Ang iglesia naman, ang inatake nitong si Satanas. Itong, as I said, no, ang Diyos kung mag-reveal siya ng mga kapahayagan, hindi lamsaman, unti-unti, no? At habang nagre-reveal ang Diyos, dinadagdagan niya ang kapahayagan, nalalaman din ni Satanas, no? So pinag-aralan natin noon, si Eva at si Adan lang. Hindi ang focus ni Satanas ng atake si Eva at si Adan, no? Nung malaman niyang may seed of the woman na lalaban sa kanya at may maging kalaban niya ang mga seed of the woman, ang mga anak ng babae. O, hindi pa niya alam kung sinong anak ng babae. Di lahat ng anak ng babae kanyang pinangingibabawan, no? Lahat ng mga naging bunga ni Eva at ni Adan. Kaya daming sumama. Kaya tuloy ginunaw ng Diyos, no? Ang mundo sa pamamagitan ng baha. Yan. So hindi pa alam ni Satanas na ang seed of the woman na sinasabi ng Diyos nung siya isumpa na magiging kaaway niya ay itong mga pinili, itong mga hinirang bago pa itinatag ang sanlibutan. Hindi pa niya alam ang tungkol sa church noon. Hindi niya alam na may church. Yan ay sikreto pa, misteryo pa yan sa Old Testament. Kaya akala niya lahat ng seed of the woman, di lahat inaatake niya. At kanyang inaakay sa kasamaan at pagsuway sa Diyos. Yan. And then, pumili ang Panginoon ng isang tao na doon sabi niya ay siya ay gagawa ng kanyang bayan. Na magiging pagpapala dahil sa kanya lalabas ang tagapagligtas. O di ang pinuro ngayon ni Satanas ay ang lahi ni Abraham. No? So yung bansang Israel. No? Di pa rin niya alam ang tungkol sa church. Yan. So pinupuro niya ng atake ang Israel. Pagkatapos, may mga prophecy, no? Hindi niya tungkol sa Messiah na darating. Yan. And then, nung ma-reveal na nga ang Messiah, no, itong mga Magi, siyang sa pamagitan ng tala, nakakita nila, yan nang magturo sa kanila sa fulfillment ng prophecy tungkol sa King of the Jews. No? O ayan, kaya nagpasimula na, alam na ni Satanas may ipinanganak na bata. No? And so, yan, ang pag-atake sa pamagitan ni Herod sa Panginoong Hesukristo at nagpatuloy nung ma-identify na kung sino ang Messiah, no? Na siyang seed of the woman that will crush his head. Nagpasimula na, baby pa lamang ang Panginoong Hesukristo, pinamulaan na niya ang kanyang pagpipilit na siya'y patayin. Hanggang sa krus, no? Kala niya, nung mapako na sa krus ang Panginoong Hesukristo, nanalo siya. Hindi niya alam, doon dinurog ng Panginoong Hesukristo ang kaniyang ulo, no? Nung siya ay nakabitin doon sa krus at nang ibigay niya ang kanyang buhay. Naroon ang kanyang pagtatagumpay na kaniyang finulfill sa kanyang pagbangong muli mula sa mga patay, sa kanyang resurrection. No? And then, ayan, establish na ang iglesia. Naalaman naman ni Satanas. Una, yung mga alagad, kanyang inaatake, no? Nagkakalat ng ebanghelyo, and then nung ma-establish ang iglesia naman, ang kanyang inaatake. At hanggang ngayon, no?
patuloy ang kanyang pag-atake sa iglesia. So makikita natin, no, yung unang 300 taon, no, the first 3 centuries, yan, maraming persecution sa tunay na iglesia ng Diyos. No? Maraming namatay ng mga Kristiyano na martir. Yan ay panahon pa ng Roman Empire. Diba? Sila ay dinadala sa mga Coliseum, sa arena, pinakakain sa mga leon. No? Sila ay ginagawang human torch. Sila'y sinusunog, no, ng buhay, pinapatay sila. At ang number 1, ang unang mga persecutor ng mga Kristiyano ay ang mga Jews, mga Hudyo. Hindi naman Romans eh. Ang Hudyo ang nag-i-instigate sa Romans, no, para ang Romans ay hulihin at ikulong ang mga Kristiyano. Sinasabi itong mga Kristiyano, ito yung mga gugulo, no? Pero yan, mga Hudyo ang nag-i-instigate niya. Hanggang sa dumating na nga ang panahon itong mga emperor na ang mga Kristiyano ay kanilang pinagpapapatay, no? Kasi dumarami. Dahil makikita natin sa pamamagitan ng ministeryo ni Apostol Pablo, even yung sambahayan ni Cesar, kaya sa emperor na, no? Mga sundalong Romano nagiging Kristiyano, mga nagtatrabaho sa kaharian nagiging Kristiyano, lumalaganap ang Kristyanismo. No? Siyempre, ayaw yan ni Satanas. So ginamit niya ang Roman Empire at ang mga emperor para patayin ang mga Kristiyano, i-persecute. No? And then, dumating ang Dark Ages. Anong Dark Ages? Ang Dark Ages ay noong ang Kristyanismo ang maging relihiyon ng empire. Yan ang tinatawag na the Holy Roman Empire. Na yan, dumating na yung mga pope, mga papa, nasala sa Biblia, na siyang nagbigay ng maraming mga maling katuruan, nagdala ng mga heresies, no? Mga false teaching, maling doktrina, sinasabi sila ang representative ng Diyos dito sa lupa, at kung anong kanilang sabihin ay parang sinabi na yan ng Diyos. Sa katotohanan, yan ang Dark Ages. Dahil diyan, lalong dumilim ang kalagayan ng mundo, maraming mga maling katuruan, no, ang pumasok sa iglesia. So, hindi na siya nasa labas ng iglesia, nasa loob na ng iglesia ang mga maling katuruan. At actually, itong Holy Roman Empire, maraming pinatay. Sabi nga, mas marami pa daw pinatay ang mga papa kaysa mga emperor, no? Na mga tunay na mga mananampalataya. So, marami ang mga Waldenses, the Anabaptists, no, na nakakaunawa ng tunay na dalisay na doktrina. No? Ayaw silang magpasakop, no, sa paniniwala nitong Holy Roman Church, Holy Roman Catholic Church. Hindi sila ay pinapersecute. No? So yun, matagal na panahon yan na naghari ang Dark Ages na yan. No? And then, pero nagpapatuloy, no? Mayroong nagpapatuloy ng mga tunay na mga mananampalataya sa mga panahon yan. Mahirap lamang ang kanilang kalagayan dahil sila ay patuloy na inaatake ni Satanas, no? And then parang sumikat ang araw, no? At nagbukang liwayway sa panahon ng Reformation. So, anong panahon ng Reformation? Yan ang panahon ni Martin Luther, ni Wesley, no? Ni Tyndale. Sila, mga pari sila. Sila ay nasa sa Roman Catholic Church. Pari sila. Dahil mga pari lamang sa panahon yun ang nakakabasa ng Biblia.
Kasi ang Biblia sa Latin, hindi naman yan naiintindihan ng pangkaraniwang tao. So, ang mga tao sa panahon yun, nakasa lamang sa sinasabi sa kanila ng mga pare. Okay, marami sinasabi kasi sinungalingan para kanilang makontrol ang mga tao, no? At makuha ang kanilang gusto, magpayaman, no? Yan, no? Yung kanilang mga maruming mga nasa ay masunod, no? At makontrol nila ang mga tao. And so pero sa loob nitong Roman Catholic Church, mayroong mga pari diyan, mga monks, no, na nagbabasa ng kasulatan. Isa na diyan si Martin Luther. Actually, there is a movie sa YouTube. Ipopost ka pala doon sa ating BS Resources, yung sine tungkol kay Martin Luther. Na siya ang isa sa mga reformers. Ibig sabihin, siya ang isa sa mga humiwalay sa katuroang ng Roman Catholic Church dahil nakita niya sa pagbabasa niya actually ng Romans, ng Book of Romans, no? That the just shall live by faith. Anong ginagawa noon ng Roman Catholic Church? Pinagbibili nila ang kaligtasan. No? Ang mga tao ay tinuruan na kung kayo ay bibili ng indulgences, yung mga certificate, no? Pagka bumili ka niyan, para sa iyong kamag-anak na namatay, ay mapapalipat siya mula sa purgatorio. Ayan, nagdagdag na sila ng kanilang katuroang purgatorio, no? Para sila magkapera. Sinasabi ang mga tao doon napunta. Pagka bumili ka ng certificate, lagay ang pangalan ng asawa mong namatay, pag nakaisulat na ang pangalan at pumatak na sa kanilang banga ng kabanang yaman, yung iyong pera na ibinayad, lipat agad sa langit. Yan. Tapos mayroon pa silang sinabi na kahit mga buhay pa, pwede mo nang siguradong pa sa langit, ibili mo na agad ng certificate, ilagay ang pangalan. Yan. So, ayan ay para sila ay makapag-ipon ng pera na gagamitin sa pagtatayo ng mga tahanan ng mga obispo. Maas ng pera. So, sila ay nagpalabas ng ganyang mga katuruan para sila ay magkapera, no? So, yan ang nakita ni Martin Luther, no? Na malmang kamalian, no? Ng Roman Catholic Church sa pagbabasa niya ng Romans, sa pamamagitan ng pananampalataya, naliligtas ang tao. So, yun, kaya siya humiwalay at yan, makikita ninyo diyan sa picture. Yan ang picture ni representation o description ni Martin Luther. Kanyang ipinapako yan, taga-Germany siya eh. Pero lahat ng mga kunikta ay sila lahat ay nakakonekta sa sa Vatican, no? Dahil naroroon ang Papa, ang sentro ng Roman Catholic Church. So, lahat sila ay sakop, no? Kahit nasa ang bansa, lahat ng mga pare ay sakop na yung Vatican. Kahit mga kings, no, ay sila ay nagsasubmit sa Papa. No? Ang Papa ang naglalagay ng king at nag-aalis ng king. Siya ang pinakamakapangyarihan sa lupa ng mga panahon yun. No? At hanggang ngayon, may kapangyarihan pa rin ng Papa. So, itong thesis niya, 99 thesis, yan ang kanyang mga sinulat na mga mali, no? Sa Roman Catholic Church. Pinako niya. Totoo yan, pinako niya sa pintuan ng church. No? Diyan nagpasimula ang The Fire of Reformation. Marami pang iba, nakatulad niya, si Tyndale, no? Sina Wesley, meron pa sa Switzerland, no? Na mga si Zwingli, na mga nagpasimula nitong Fire of Reformation, yung pagbabago. Humiwalay sila, hindi sila yung mga pari na humiwalay sa Roman Catholic Church. Ang mga tao ay sumunod sa kanila at ang kanilang pinagbasihan lamang ay ang sinasabi ng salita ng Diyos. Balik sila sa pure doctrine of the Bible. So, dahil maraming pinalabas na ibang mga katuruan yan eh. Ang
Roman Catholic Church. Na makikita natin hanggang ngayon, yung pa rin ang kanilang pinagbabasihan, ng kanilang paniniwala, yung kanilang mga sakramento, no, sacraments, at iba't iba nilang mga paniniwala na gawa lang ng tao. And then, sinalin ang Biblia sa wika ng mga pangkaraniwang tao. So sa England may nagsalin, no, sa Tagalog, so I mean sa English, ng Latin, at sa Germany may nagsalin, no, sa German. So napasalin ang wika sa wika ng mga tao ang Biblia. O di nakabasa rin ang masa ng Biblia. Lalong dumami ang nakaunawa ng kamalian ng Roman Catholic Church. At marami humiwalay, no? Makita nila kamalian. Isa pa sila nahihirapan din kasi sinasamsam ng mga pare ang kanilang mga pag-aari. Pag gusto ng pare, yung farm ng isang tao, sasabihin, yan, heretic. Edi bibigtihin, wala namang kasalanan. Sasabihan lang na heretic. Pag sinabing heretic, ayan ay ang paniniwala niya sala sa turo ng Diyos. Siya susunogin na in the stake. Akusahan pa na witch. Ayan, susunogin sa stake. Heretic, yan. Ititiwalag sa church. Ikukulong. Di kanila na ang mga pag-aari ng mga yon. So, yan ay pera ang tunay na dinidiyos, no? Ng grupo na yan. And then, so makikita natin nagliwanag, no? Parang sumikat ang araw, nagbukang liwayway, no? We hear the gospel ringing loud and clear, no? Maraming namartir, maraming pinag-usig ng mga leader nitong Reformation, no? Diyan ang birth of the Protestant Church, okay? Kaya sinabing Protestant Church dahil sabi nagpo-protest, no, sa Rome, nagpo-protesta, inaayawan ang mga katuruan ng Roman Church, Roman Catholic Church, no. Pero so dahil diyan nagkaroon ng gera between Romanism and the Protestant Church, no. Kaya matagal, no, hanggang ngayon kuminsan mayroon pa ring mapapansin ninyo na parang wagiswis, no, na yung war between Roman Catholic Church and Protestant Church, no. Parang nasa dalawang magkaibang side, no, and ayaw, kaya meron kapag nagsishare ng salita ng Diyos, isang Catholic sinasabi siya ay kinukumberte, no. Kaya marami Catholic, yan ang actually yan ang silo, no, yan ang tali ni Satanas sa mga Katoliko. Ang pasimula sa noong mga unang panahon, no, sa Catholic Church, ang ginagamit sa mga misa, no, sa pagbasa ng Biblia ay Latin. Yung mga mana na simba, hindi man nila naiintindihan ang kanilang ang sinasabi ng pare dahil sa Latin. At saka pinagbabawal noon ang pagbasa ng Biblia. Hindi pwedeng bumasa ng Biblia ang pangkaraniwang tao. Kahit na mayroon ng mga Biblia na nasa wika ng mga tao, pinagbabawal. Pare lamang pwede magbasa. No? Tanda ko yan, kay bata, kahit mga kanta sa Latin. And so hindi parte ng kanilang belief ang pagbabasa ng Biblia. Hindi parte. Belief ng Catholic Church ang pagbabasa ng Biblia. Basta di kayo pumunta sa simbahan, di kayo Ginoong Maria, no? At ikaw ay maghantanda, lumuhod sa harapan ng mga imahen, ay ayos na. Walang salita ng Diyos, no? Kaya hindi mo masisi dahil yun ang kinalakihan
pagka ini-invite mo mag-aral ng Biblia, hindi sila interesado kasi Bible is not part of their religion. No? And so, yan ang nakakalungkot, no? Habag-habag na kalagayan ng mga nasa Roman Catholic Church. Kahit hanggang ngayon, no, na mayroon na silang mga pag-aaral, may mga Bible studies din sila dahil ng charismatic movement na nagsimula naman diyan sa Roman Catholic Church, na pandadaya din ni Satanas. Pero hindi naman sila kung walang pagkaunawa, no, sa salita ng Diyos. Marami akong nakasama sa pag-aaral na dati sila ay teacher ng Singles for Christ o Couples for Christ, no? Hindi nila naintindihan talaga noon, no? Hindi pa sila mananampalataya ang Biblia kahit sila ay nagtuturo ng Biblia. Yan na ang war between Romanism and Protestant Church. And then, makikita natin na nagpatuloy ang atake ni Satanas hanggang sa ating kapanahunan, no? Now, in our day, ang ebanghelyo ay nakalat na sa buong sanlibutan, no? Yan ay naririnig mo sa radyo, naririnig mo sa napanood mo sa TV, nasa internet, nasa phone, ang ebanghelyo, nasa Facebook, maraming nagpo-post sa Facebook at sa mga social media, it's everywhere, no? Pero sa kasalukuyan, no, yung mga dumating, no, na mga tawag ay human philosophies. Yan naman ang ginamit ng Satanas, no? Upang guluhin ang isipan ng mga tao at ilayo sa ebanghelyo. Ito yung mga kaisipan ng mga tao, modernism, liberalism, neo-orthodoxy, psychology, no? Then may nang dumating yung communism, humanism, materialism, hedonism, yung mga Darwinism, and all the other ideologies and philosophies that are against God and the truth He gave through His Word. So, we see from the very beginning all the way through this terrible battle between Satan and the gospel of Christ, you know, itong pag-atake sa pamamagitan nitong mga we see this, no? Yung pag-atake nitong ni Satanas, ang battle, we see the battle, no, between Satan and the gospel of Christ. Kaya huwag kayong magtaka kung kapag kayo nagbabahagi ng salita ng Diyos, no, alam ko mahal niyo inyong mga kamag-anak, and you try your best, no, na sila ay sabihan, no, parang maganit, no, mahirap, no? Pero huwag kayong magsawa, no, pagpatuloy hingin ng kalakasan sa Panginoon, no, magpatuloy na magkaroon ng malaking patience, no, sa inyong pagbabahagi ng salita ng Diyos, huwag titigil, no. Unawain nyo, may kaaway, yan ang dahilan, no. Now, I believe, kasi itong mga human philosophies na itong pinaniniwalaan ng mga tao sa kasalukuyan. I know mayroon na kayong mga alam, yung mga atheist, alam niyo yung mga atheist, no? Pero ang mga atheist, iba't iba din ang mga paniniwala ng mga atheist. So, maganda pag-aralan natin, ano itong mga ito, no? Kasi baka, hindi mo alam, ay ikaw pala ay napapaniwala na diyan sa isa sa mga human philosophies na yan, hindi mo pa nalalaman, no? Na ikaw pala'y nahihila na sa direksyon na yan. So, mas maganda na malaman natin ang bawat isang ito. So, ito ay parang classroom class natin, no? Kasi ang pag-aaralan muna natin bago tayo magpunta sa shoes, sa panyapak ng mananampalatayang sundalo, ito munang mga human philosophies na ginagamit ni Satanas
upang ilayo ang kaisipan, no, ng mga tao sa Diyos. Ito ay kaniyang mga kaisipan, no, na siyang naglagay sa kaisipan ng tao na nagpasimula nito upang maggamit niya na pandaya sa mga tao at ng kanyang makonquer ang pag-iisip ng mga tao. Kapag napapaniwala niya dito sa mga human philosophies na ito, taatalikod tiyak sa Diyos at sa mga turo ng Biblia. Okay, so ang una ay itong tinatawag na modernism, no? Itong modernism, modern nga daw eh. Ito, tinatanggihan nito ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kalikasan ng Diyos, no? Kanyang minamali, no? Ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kalikasan ng Diyos. Ipinakikita sa modernism, sa kaisipang ito, at ito'y may mga taong ganito ang kaisipan, naniniwala sa kaisipang ito. Pinakikita nito na ang Diyos ng lumang tipan ay isang Diyos na puno ng puot, no? Siya ay hateful deity, no? Siya ay puno ng kapuutan na Diyos, no? At siya ay mapaghiganti. At kung kaya kanilang nire-reject ang Diyos, no? Mapapansin mo yung mga taong na naniniwala sa modernism, pino-point out nila bakit diyan sa Old Testament may mga istorya na sinugo ng Diyos ang bansang Israel para puksain, no? Ang bayan mula sa lalaki, babae hanggang bata. Hindi ka pinapatay ang mga inosente. Di ang Diyos ng Old Testament ay puno ng kapuutan, at siya ay nandun yung kanyang vengeance, no? Yung kanyang paghihiganti sa mga tao. Hindi siya mabait na Diyos. So, inaatake din ng modernismo ang yung sinabi sa Biblia na kapahayagan tungkol sa paglikha. Sinasabi nila na ang mga isinulat ni Moises, no? Diba? Si Moses ang sumulat ng Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Nasa Genesis ang tungkol sa account of creation. Sabi nila, yan ay ancient myth, no? Yan ay sinaunang mga alamat. Yan. Ancient myth. Sinaunang alamat lang yan. No? Hindi ang totoo. So kanyang nilalabanan ang Biblia na sinasabi niya na ang Biblia hindi talaga history. Hindi yan historical record. Kasi historical record ay record ng mga tunay na nangyari sa ating history. Ay hindi nga sila naniniwala na tunay ang sinasabi ng Biblia. So hindi nila pinaniniwala ang tunay na historical record ang Bible. Yung alamat lang, katang-isip ng mga sumulat. Hindi pwedeng pagkatiwalaan. No? Kaya hindi sila naniniwala sa yung flood, no? Yung sa panahon ni Noe, o yung paghawi ng Diyos sa dagat na pula, kahit na ay ngayon ang daming ebidensya doon mismo sa lugar na tinawiran ng bansang Israel, nung sila'y sumisid sa ilalim, nakita nila mayroong palang parang karsada doon na flat na hindi siya masyadong malalim, no? Na flat na talagang diretso hanggang sa kabilang side. Pagkatapos mayroong mga nasa sa putik na kabaon na nagkaroon na ng mga kusakaway corals, no? Na mga gulong ng karwahe. Na sila ay siyempre sa katagalan na ay tinubuan na ng mga corals. Ang dami nagkalat doon sa ilalim. Nandun pa ang mga gulong ng karwahe ni Pero. Daming mga proof, no, na ang sinasabi ng Biblia ay tunay, at lalo na sa kasalukuyan, daming nadidiscover.
Yung yung pagtupok, no? The burning and destruction of Sodom and Gomorrah, di ba? Pinadala ko sa inyo. Ang actual na place, no? Kung saan naroon dati ang city of Sodom and Gomorrah. Makikita mo pa doon yung mga walls at mga structure, mga building. Kaya lang abo, no? Abo. Naabo dahil sinunog ng asupre, no? Brimstone na ipinadala ng Diyos, no? So, pero hindi sila naniniwala sa mga nakasulat na mga events sa Bible, no? Hindi nila pinaniniwala na ito tunay. So, ang gusto ng modernismo ay gawing mythology lamang ang scripture, no? Yung ano bang mythology, yung Greek mythology, sina Perseus, sina Aphrodite, yung mga god and goddesses ng mga Greek, no? Yan. Ayan naman, may makikita natin, maaaring ang pinagmulan niya yung mga Nephilim, no? Diniyos na ng mga tao. So, gusto nilang gawing mythology na lamang ang kasulatan, hindi tunay. At kung may mga himala, no? Kailangan i-explain, no? Sa pamamagitan ng mga nahanap sila ng mga natural reasons kung bakit naganap yung isang himala na sinasabi sa Biblia. Halimbawa, may isang himala na ginawa ang Diyos sa panahon ni Josue na, di ba, pinatigil ng Diyos ang araw. Humiling si Josue para matapos ang labanan, ay hiniling niya sa Panginoon na patigilin ang araw. Isipin mo yan. At titigil ang oras pag tumigil ang araw. Kaya that day, humaba ang araw. Hindi lang 24 hours. So yun, hindi nila pinaniniwalaan yun. Or they even merong mga record na meron ngang ganyang pangyayari sa mundo, no? Pero yun, ini-explain nila sa pamamagitan ng, sinabi nila, dahil yan sa position ng mga planet. So, ini-explain nila in the natural way instead of accepting, no, na yan ay kamay ng Diyos ang gumawa niyan, no? Even yung paghawi sa dagat na pula, kung yun man ay totoong naganap, ay meron silang natural explanation para dyan, na hindi yan gawa ng Diyos. At kung minsan sinasabi nila, ay baka ito'y hindi lamang naintindihan. So, kaya hindi kaya pinaniniwalaan, no? Modernism asserts that human conduct cannot be regulated by a rule book such as the Bible. So, sinasabi sa modernismo, hindi ang Biblia ang standard na dapat na pagbasihan ng pag-uugali ng tao. Okay? So, para sa ating mga mananampalataya, ang Biblia ang ating rule book, no? Diyan nakabase ang lahat ng ating paniniwala at lahat ng ating pagkilos at pag-iisip, action, ibinabase natin sa instruction ng Diyos diyan sa Biblia. Pero sa kanila, hindi yan ang kanilang rule book, no? Sa kanila, ang bawat isa, siya ang didesisyon para sa kanyang sarili kung alin ang mabuti sa palagay niya na pamumuhay na gawa, no? Basta iniibig mo ang kapwa mo, yun ang kanilang guiding principles. Basta ikaw ay hindi ka nananakit sa kapwa mo at iniibig mo ang kapwa mo, ikaw ay natulong, no? So ikaw bahalang magdesisyon ng tama at mali. Paano hindi magiging balbal ang mga na diyan sa kaisipang yang modernismo? Aba, ay walang Diyos eh. Walang Diyos na sinusunod. Sila mismo ang Diyos. Kung ano ang kanilang ipasya na tamang paraan ng pamumuhay, ay di yun ang tama.
Anong mabuting kapasiyahang magagawa ng isang makasalanan? Ay di naging masama. See? Kaya ngayon, tinutuligsa yung mga hindi tumatanggap sa same-sex marriage. Bakit daw nilalabanan ang pag-ibig? See? Isipin mo kaisipang yan. No? Sa kanila, yan ay tama na. Sila din may nag-iibigan, nagmamahalan. Bakit nga naman? Hindi sila payagang pakasal, hindi ikasal. No? So yan. Kaya nadami ang mga masama, ang mga papunta sa dagat-dagatang apoy, no? Dahil sa pagdating nitong human philosophy of modernism. Ay modern world na daw eh. So wala nang Bible. Talikuran ng Biblia dahil tayo nasa modern age na. No? So that's modernism. Now, ang kasunod ay itong tinatawag na, liberalism. Ano naman yung narinig siguro ninyo yan? Liberalism. No? Liberal theology treats science as all-knowing. See? Sa mga nasa ganitong grupo ng mga nasa ganitong philosophy, ay sa kanila ang science ang Diyos, no? So dinidisuse nila ang science, no? Ang Biblia sa kanila, yan ay pinagtatawanan actually nila ang Biblia, na iyan ay puno lamang ng mga fables, no? Mga kwentong kutsero sa mga Pilipinong sinasabi. Walang katotohanan, mali ang mga sinasabi, no? At ang kanilang mga dahil sa kanila sila matalino, no? Marami silang discovery sa science. So yun ang kanilang Diyos, no? So sa kanila ang Genesis, lalo na yung creation, no? Yan ang laging pinaglalabanan. Yung creation, no? Ay yan ay poetry lamang, no? Fantasy, it's fantasy. Pinabaliktad nga eh, kasi ako nanonood din naman ako ng kanilang mga pagtuturo, no? Merong isang parang hitsurang hapon siya eh. Na nagtuturo tungkol sa evolution, yung mga multiple universe, no? Na para daw ang mga universe ay mga bubbles, no? Maraming bubbles. So, kung nasa isang bubbles, o mayroon kang counterpart sa kabilang bubble, sa kabilang universe. Isa nga nakakatatawa eh. Kung tutuusin sila ang fantasy, no? Silang fiction, silang science fiction. Pero sa kanila, yun ang kanilang pinaniniwalaan na yun ang tama, no? Kahit na yun ay meron nga isa si William Shatner, kung kilala niyo siya. Si William Shatner, siya yung nasa Star Trek na commander, no, ng Enterprise. Yung kauna-unahang Star Trek, no? Tinanong niya yung isang scientist, no? Sabi niya yung itong mga may ganitong mga philosophies, no? Sabi niya, paano kayo saan nyo na kinukuha yung mga itinuturo ninyo ng mga discoveries ninyo? Dahil hindi naman wala mga experiment eh. Halimbawa, yung mga nagtuturo ng saan nagsimula ang mundo, ang universe, from nothing, bago nagkaroon ng explosion. Paano nila saan nila yun nakuha? Wala naman sila nung mangyari yun. Paano nila nalaman na gayon ang pinagpamulaan? Di ba? So, yun ang tanong niya. Saan niyo kinukuha yung inyong mga pinaniniwalaan at itinuturo na ganyan? Alam niyo ang sabi nitong scientist, no? Sabi niya, iniisip lang namin. Iniisip lang daw nila, no? So sabi ni William Shatner,
Akala ko yung aking sine ang science fiction. yung Star Trek ang science fiction. Yung pala yung din yung mga tinuturo science fiction din. No? So, iniisip lang daw nila. Ganyan, yan ang pinagpamala. Sino ba yan? Si Hawkins. Yung namatay na siya. Yung nakaupo sa, yung lumpo na hindi nakakapagsalita. Di ba? Kilala ba ninyo yung sinasabi ko? Anybody knows who I'm talking about? Si Richard Hawkins ba yun? Yung lumpo no na Stephen Hawking. Stephen Hawking. May isa pa kasi may Richard Hawking pa yan yung isa pa ring atheist no. Stephen Hawking namatay na siya no. Dami niyang mga theories no. Isipin mo hindi na nga nakakagalaw andoon siya sa kanyang upuan. Paano siya nagkaroon ng saan niya kinuha yung kanyang mga tinuturong sari-saring mga findings. Di iniisip lang niya. Hindi lang sa iniisip, nilalagay ng diablo sa isip nila. So, ito, ang mga nasa ganitong kaisipang liberalism. No? Hindi na issue kung na kailangan ng taong maligtas sa kanyang kasalanan at makatakas, no? Maligtas sa impyerno. Hindi na issue yan. No? Hindi na pinag-uusapan ang tungkol diyan sa kasalanan at impyerno. Hindi sila naniniwala sa impyerno dahil ang Biblia nga hindi yan nga ay fable fantasy lang yan Di wala ding hell. Yun ang kanilang pag-iisip, no? So ang mahalaga sa kanila yung kanilang mabuting kaugnayan sa mga tao, maging mabait, no, sa kanyang mabuti ang pagtrato sa kanyang fellow man. Okay? So sa kanila ang Biblia ay hindi kinasihan ng Diyos, no? Hindi yan ang galing sa kaisipan ng Diyos. Hindi yan hiningahan ng Diyos, no? At yung maraming mga kamalian. So, naghahanap sila, no? Talagang siyasat nila ang Biblia. Anong hinahanap? Hindi katotohanan, yung mali. Anong makikita nilang mali ng Biblia? Na kanilang magagamit pag sila'y nakipagdebate sa mga creationist, no? Di sila naniniwala na si Kristo ipinanganak ng virgin. Kasi imposible yan sa science. Hindi pwedeng mangyari yan sa science na ang birhen na walang nakakahipo sa kanyang lalaki ay magbuntis at manganak ng isang baby. That is impossible, no? Huwag niyo sasabihin sa akin paano yung artificial insemination, no? That's not included kasi yan may ginawa pa rin ang tao, no? Sa artificial insemination. Pero yung virgin birth na walang talagang human factor na involved, tapos nagbuntis, tapos nagka-baby, kaya sa kanila hindi yan tunay, no? Kasi imposible yang mangyari sa science. Yan. And hindi rin sila naniniwala na si Jesus namatay ay bumang muli mula sa mga patay, no? Dahil hindi mangyayari yan sa science, no? Ang patay mabubuhay na muli, no? Kaya nagkaroon ng sine yung The Body. Kung alam niyo yung sining The Body. Sa sine na yan, ay ang sinabi ay may nakita silang libingan sa madaling salita, ang nakalibing doon ay yung daw si Jesus Christ, no? Na itinago ang libingan bago ipinagkalat na nabuhay na maguli. Yan yung The Body na sine. So yan ang mga galing sa kaisipan itong mga nasa liberalismo. So hindi nga sila naniniwala sa impyerno, hindi rin sila naniniwala na si Moses ang sumulat, no, ng libro sa Biblia. Mahalaga, katulad ng modernism, no, ay works, good works para sa kanila. Pag-ibig sa iyong neighbor, sa iyong kapwa. No? So,
At kung paano mo iibigin ang iyong kapwa, no, sa bawat sitwasyon ay hindi ayon sa sinasabi ng Biblia. Pero kung ayon sa desisyon, kung ano ang mabuti na desisyon ng mga pinagdesisyonan ng mga liberal theologians, no? So nakabase sa kanila kung alin ang mabuti at masama. Silang magpapasya kung alin ang mabuti at masama para sa iyong kapwa. O kaya pagka mayroong mga tao na yung sila ay may sakit, no? Malubhang sakit. No? Tapos, halimbawa, yung mga nakoma na, no? Di turo ka na ng euthanasia, yung tinatawag na euthanasia. No? Sa kanila, mabuti yun kaysa maghirap pa. Di patayin na. Murder. Para sa kanilang murder ay tama. No? So, depende sa kanilang desisyon kung ano ang mabuti at masama. Para pakauntiin ang populasyon. Para hindi magkulang ang resources ng mundo para sa mga tao, ay di bawasan ang populasyon. No? Ayun, sa kanila, tama yun. Yan, pakalat ka na maraming makakamatay sa mga tao para mabawasan ang populasyon. See? So, depende sa kanila kung alin ang mabuti at ang masama. So, karaniwan, puro masama, walang mabuti. Ayan, okay? So, and then, the next one, itong neo-orthodoxy. Neo-orthodoxy. Pagka kayo may tanong, inyo sabihin sa akin, no? Neo-orthodoxy, sa kanila, they define the Word of God as Jesus, as John 1:1 says. So, sabi sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, naniniwala sila that the Word of God is Jesus. Okay? Pero, sa kanila, ang Biblia, yan ay interpretasyon lamang ng mga tao sa mga ginawa ng salita o ginawa ni Kristo. So, hindi tunay na yan ang ginawa ni Kristo. Interpretasyon lang yan ng mga patungkol kay Kristo. So, ang Biblia ay hindi inspired by God. Kasi yan ay interpretation lang ng tao. So, hindi mo dapat na basihan ng iyong pananampalataya at paniniwala ang Biblia. No? Ito ay human document lamang. Maraming bahagi nito ay maaaring hindi totoo. No? Para sa mga neo-orthodox na mga theologian, maraming kasama dito ay mga nasa Judaismo, yung mga rabbi. Ganyan ang kanilang paniniwala na ngayon na hindi na sinasabi na hindi na totoo, no? Hindi sila naniniwala sa marami ng sa mga nakasulat sa Biblia, no? Yung interpretasyon lamang ng tao, no? So para sa kanila dito sa mga theologian na neo-orthodox, ang kapahayagan ng Diyos depende sa experience, kung anong na-experience ng tao, no? So ito'y personal interpretation of each individual, no? So para sa kanila, yung sinulat ni Pablo, sinulat ng mga manunulat sa Biblia, ay yan ay ayon lamang sa kanilang interpretasyon, no, sa mga kapahayagan. Hindi eksakto na iyan ang kapahayagan ng Diyos. No? So ang kanilang emphasis, social work.
Yun, pagtulong sa kapwa, marami silang mga organization na charitable organization na natulong sila sa mga mahihirap, sa mga lugar na may kagutom, nagpapatayo sila ng mga yung kulang sa tubig, o gagawa sila ng mga projects sila, no, marami sa Africa, no, yung para may mainom ang mga tao, social work. At again, yung responsibility para mahalin ang kapwa. So good works na naman. No? So nakapokus sila dyan. No? Yun ang kanilang pinagbabasihan ng kanilang stability, ng kanilang maayos na kalagayan bilang tao. Hindi ang Biblia, no? Dahil interpretasyon lang ng mga sumulat, hindi yan talaga ang salita ng Diyos, no? So social work ang kanilang focus. Yan. Kaya makikita ninyo dito itong ginawa kong picture na may ekes, no, yung katotohanan na that the Bible is inspired, inerrant, infallible word of God. Yan ang ating pananampalataya, na ang Biblia ay inspired, yan ay kinasihan ng Diyos, o yan ay mismong galing sa kaisipan ng Diyos, na kanyang ipinahayag mula sa kanyang isip, binigay niya sa tao, inerrant, walang pagkakamali, infallible, hindi siya namamali, siya ay salita ng Diyos. Yan ang ating paniniwala. Pero sa mga neo-orthodoxy, may malaking ekes dyan. Sila naniniwala dyan. Okay? Now, this one. You've heard this many times, no? Itong psychology. Diyan marami ang branches. One is psychotherapy. So marami ngayon pagka may problema ang tao, no, dinadala, no, sa psychotherapy. Ayan ay ako'y laban dyan, no, diyan sa mga psychotherapy. Sinisira lalo niyan ang tao. Una, marami sa mga nariyan sa ganyang gamutan, yan mga disturbed na mga tao, no? Yung mga may depression, anxiety, sila na mayroong parang problema sa isip, no? Pero yun, sa totoo lang, yun ay sa kanilang kaluluwa ang problema, no? Ay di yan dinadala sa mga psychotherapists, no? Pinainom yan maraming mga drugs, lalong kinukulunggo na parang duhat ang utak, no, ng mga tao. Kaya marami na, lalo na pagbata, kasi may mga bata na minsan na may trauma, no, sa kanilang buhay, no, so nadidisturb sila, no? Sa halip na ang Diyos ang lapitan at hingan ng kagalingan para maging whole uli yung tao, no? Kasi ang lalo na halimbawa na rape, no? Dito sa Australia maraming dahil binubuli sa school o kahit sa trabaho, marami dito dahil nabuli sa trabaho nagbigti, nagpakamatay, ganyan dito, kaya dahil walang Diyos o wala ang Panginoon sa buhay, iisipin mo, bakit nagpakamatay sa kaunting bagay na yun, no? See, maraming mga domestic violence at saka domestic rapes na ang mga perpetrator ay mga kamag-anak. So, that makes a person really parang nadidestroy sila, no? Ang kanilang kaluluwa, espiritu, mind is really affected, no? So kung walang Panginoon, no? So sila nagkakaroon sila ng mga mental problems, no? So yan dinadala psychotherapists, no? And lalong nagiging masama, no? Marami makita mo parang zombies,
Dahil sa mga daming gamot na nainom na nakaapekto sa utak, pagkatapos ganun pa rin. Wala namang paglaya, because it's a matter of the soul, and only God can put a person together. Kaya marami mga drug addicts, dati yung mga prostitutes, sila, their lives, kahit na mga destroyed people yung mga yan. Pero pag nakakilala sa Panginoon, they become whole again. Only God can make a person whole. So, hindi itong psychology. Most psychology is humanistic in nature. Nakafocus sila sa tao, sa physical. So, sa kanila, kapag may problema, ang remedyo, ay doon din makukuha sa loob ng tao, sa kalooban ng tao. A person can find remedy from within himself. Nasa loob niya, kailangan lang ayusin, sa loob nila, nandun ang remedy. Walang tulong na kailangan mula sa Diyos. The remedy is in you. Kaya maraming mga libro, di ba, sinulat, you are number one. Ayun, tuturuan ng mga tao, mag-isip siya ay number one. Sa mga mababa ang self-esteem. So, you just have to focus on the remedy which is within you. Yan, yun ang kanilang, sila yung ang focus sa isip, So, secular psychology is man's attempt to understand and repair the spiritual side of man without reference to or recognition of the spiritual. Ang mga sakit, na dinadanas ng mga tao na napunta dito sa secular psychology, ay sakit ng espiritu, spiritual illness. Dahil sa kasalanan, dahil walang Diyos, hiwalay sa Diyos. Patay ang espiritu, spiritual ang nature ng sakit, sinisikap nila na ayusin, paggalingin, ang espiritu ng tao, pero hindi sa pamaraang espiritual. Di ba? So, paano gagaling yun? So, sa kanila, ang mga tao, basically, mabuti ang tao. Ay, sala na yan. Sinabi ng Biblia, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat makasalanan. Pero sa kanila, basically, ang mga tao mabuti. Yan. At ang sagot para sa kanyang problema, nasa loob din niya. So, itong psychotherapy, ang basihan nito ay kung ano ang kailangan. Yung kailangan para sa self-esteem, anong kailangan para ang tumaas uli yung pagpapahalaga sa sarili, ay pag-ibig, o kailangan may pagtanggap sa kanya, at siya'y isipin niya na siya ay mahalaga, so yan ang kanilang pinopokus, pagka ang tao ay nasa depression at may social yung illness, itong mga social illness, yan yung mga hindi siya marunong kumilos, kasama ng ibang mga tao kasi mababa ang kanyang self-esteem, malaking insecurity, so mga loner, yung mga ganyan, na may problema sa isip, sabi kailangan lang nila pag-ibig, acceptance, so yun ang kanilang sinasabi na dapat makuha nitong mga tao na ito, para sila gumaling. Kapag yung mga pangangailangan nilang iyon ay kanilang na-abot, napasakan nila, ay naniniwala sila na itong mga tao ito ay magiging masaya,
Sila'y magiging mabuti, mabait, no? Ang kanilang, kasi mayroong mga tao na nasa ganyang kalagayan, no? They commit immoral acts, no? Kaya yung mga psychologists, di ba, yan ay ginagamit para dun sa mga kriminal na halimbawa, gumawa ng heinous crime. So sinasabi nila na itong taong ito may problema sa isip, no? Kaya niya pinatay ang kanyang mga magulang, no? Kaya kanyang pinaghiwa-hiwa yung kanyang mga magulang. Mayroon siya sakit sa isip, no? I-refer sa psychologist, no? So, yun naman, sasabihin ng psychologist, no? Ay, kaya yung ginawa yan, mayroon siyang insecurity sa loob. No? Sa halip na ang makita na yan ay kalagayang espiritual, no? Inaalihan pala ng demonyo, kaya ginawa yun. No? Dahil sa kanyang kasalanan, no? Ay kanilang sasabihin, ayan ay dahil sa siya ay hindi siya nakaranas ng pag-ibig ng bata, kaya naging murderer nung lumaki. Isipin mo yan. Yun ang kanilang mga diagnosis, so para dito sa mga taong ito, no, na gumagawa ng mga heinous crimes, no. Sinasabi nila para siya ay gumaling, sa kanyang mental illness, kailangan niyang matanggap yung mga pangangailangan niya, yung mga needs niya. At kapag hindi naibigay sa kanya yung kanyang mga kinakailangan, love, acceptance, no, significance, ay di mananatiling miserable itong taong ito, puno ng kapuutan at immoral. Yung mga gumagawa ng mga krimen. Okay? Hindi nila tinatanggap, no, na yan sa tao ang kasalanan, na yan ay ang dahilan kaya mayroon silang mental illness, no? At mga ganitong sila'y miserable ang kanilang buhay, puno ng galit, puno ng takot, ng kasamaan, no? Sino ang makakagamot dyan? No? Isa lang ang doktor dyan, ang Diyos. Yan ang hindi nila tinatanggap, no? Sa ating sa iglesia minsan may counseling, which is also nakakatulong din naman doon sa mga tao, no? Pero I believe kapag ang mananampalataya masipag magbasa ng Biblia, hindi siya mangangailangan ng counseling. Yung mga nangangailangan ng counseling sa iglesia, yan hindi nagbabasa ng Bible, no? Hindi kilala ang Diyos na kanilang sinampalatayan. Hindi kilala ang Panginoong Hesukristo na kanilang sinampalatayanan. Hindi nila alam ang mga katotohanan, ang mga pangako ng Panginoon kasi hindi nag-aaral ng Biblia, hindi nagbabasa ng Bible. Kaya, pagka maya-maya miserable, maya-maya lungkot, maya-maya takot, hingi ng counseling sa pastor. Yung pastor abalang-abala na, dami ng ginagawa, bibigyan pa ng kanyang oras para mag-counseling. Kaya mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, no, ang salita ng Diyos ang buhay, no? And you will live a better life as a Christian kung iyong pupunuin, if you will immerse yourself in the Word of God, no? Itong ating mga pag-aaral na ito, malaking bagay na ito. I believe that as we discuss, no, the scriptures every week, it helps you. It makes you happy. Because you are feeding your spirit. Kapag hindi mo pinakakain ng iyong espiritu, ay talagang mangunguluntoy yan. Malulungkot yan. Di ba? Ang katawan mo nga, huwag mong pakainin. Ewan ko kung matuwa yan. Ano? So, ang pagkain ng ating espiritu, ng ating kaluluwa, ay ang salita ng Diyos. No? So, bukod lang dito sa pakikinig kay Tita Liway, kay Sister Liway, mayroon kang iyong pagbabasa. No?
ng salita ng Diyos. Ako'y nagpadala din sa inyo ng mga kanta kanina. May mga kanta. Yung isang pinadala ko, Psalm 23. Nakakapasayaw pa nga. Nung ako'y nakikinig din sa kay Steve Cuban na kaniyang adaptation ng Psalm 23. Kanina, doon sa kusina, sumasayaw ako eh. Ang sarap magpuri sa Panginoon. So, kung may counseling man sa iglesia, no, ang tinuturo ay ang true satisfaction and happiness can only be found in a relationship with God and a pursuit of godliness. No? So, yung una, dapat ay na-born again. May relasyon sa Diyos, naging anak ng Diyos. At suot ang breastplate of righteousness, no? Namumuhay sa kabanalan. No? Yan, di ba? So, walang gaano karaming psychotherapy, no? Ang pwedeng magbago sa isang makasariling tao at gawin siyang unselfish. No? At gawin siyang hindi makasarili. Only God can change a selfish person into an unselfish person. Okay? Masunurin lamang, no, na alipin ng Diyos ang masisiyahan, no? May kasiyahan siya at may kagalakan siya, no? At hindi niya iniintindihan ang kanyang sarili. Ang kanyang sarili sa isang tabi ka, no? Ang kaniyang inuuna ay kung ano ang makakalugod sa kanyang Panginoon, makakatulong sa kanyang kapwa. No? So, unselfishness dies, no? Sa mga tunay na masunurin na alipin at lingkod ng Diyos. Yung tunay na masunurin, hindi yung nagkukunwang masunurin. Pakitang taong masunurin. Pero yung tunay na masunurin, deep within. No? Kahit walang nakakakita, obedient sa kaniyang Panginoon, sila lamang ang magiging masaya, satisfied, joyful, unselfish giving. Yan. No? So, basahin natin 2 Corinthians 9 verse 7 si Kathleen. Dito tayo magtapos muna, 2 Corinthians 9 verse 7. Wait lang po, ate. Okay. Sorry po, natagalan. 2 Corinthians 9 verse 7. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity. For God loveth a cheerful giver. Okay. No? So, makita natin, no? Ayan ang bunga ng ng pagsunod, no, sa buhay ng isang mananampalataya, no? Kung magbigay daw hindi grudgingly, yung may parang nagbibigay pero ayaw sa loob, no? Kundi may katotohanan, no? Hindi siya nagbibigay para dahil kailangan. Dahil gusto niya na papurihan ang Panginoon, no? Alam niya na mahal ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. So, nawawala ang selfishness, yung pag-una sa sarili. Gusto niya, una sa buhay niya, yung ikalulugod ng kanyang Panginoon. So, that is the only way, you know, that can help people na may mga mental problems, no? Only God, only the Word of God, no, na magpapakita sa kanya ng daan patungo sa pagkakilala sa tunay na manggagamot, no,
nagbibigay ng tunay na kagalingan sa, hindi lang sa physical, kundi mas lalo sa spiritual. No? So wholeness, yung ang kabuuan ng tao, ang kagalingan. No? And so marami nakakalungkot, kakaawa. No? I met a lot of people who have mental illnesses. No? Kawawa sila. Samantalang napakadali ng solusyon sa kanilang problema. They spend a lot of money, no? Sa kanilang pagpapagamot, no? Sa mga psychiatrist, no? Yan ay by oras yan. No? Wala naman yung bunga. No? Anyway, do you have any question? Medyo tayo ay puro classroom study, no? Itong mga human philosophies. Marami pa tayong susunod natin ay na pag-aaral ay tungkol naman communism and Marxism. Ano yan? Humanism. Ano yan? Materialism. Hedonism. Darwinism. Ayan. Lahat ng mga ism. No? Para pagka naririnig nyo, naiintindihan nyo ang ibig sabihin. No? At kapag may mga ganyan, pumapasok na rin yan sa iglesia, ha? Yung mga ganyang mga philosophies ay minsan inihahalo, no? Sa doktrina ng Biblia. Kaya kailangang mag-watch out tayo. Okay. Kung wala na kayong tanong, walang may gustong mag-comment, magdagdag. Okay. Magwakas na tayo sa panalangin. Sino nga, Shirley, ang ating closing? Si Kuya Manny po. Okay. Mag-close na tayo sa prayer. Okay, let's pray. Aming Ama, Diyos na dakila, muli po salamat sa pag-aaral ng iyong mga salita sa gabing ito. Tunay nga po, Diyos, na ang inyong mga katuruan ay katotohanan at dapat lamang naming maunawaan para ito'y aming paghahanda sa anumang atake ng kaaway at para din naman kami ay hindi malinlang ng kaaway na laging gumugulo at patuloy na kumikilos para sirain, wasakin at guluhin ang bawat mga Kristiyano. Salamat po sa gabing ito sa bawat mga kapatiran na nakibahagi sa pag-aaral ngayong gabi. Ang aming pong dalangin ay patuloy niyo po kaming bigyan ng katyagaan na mag-aaral ng iyong salita. At higit sa lahat, bigyan niyo po kami ng katalinuhan na nagmumula sa inyo. Nang sa ganun ay lubusan naming maunawaan ang mga detalye ng katotohanan mula sa iyong mga salita. Pagpalain din niyo po ang bawat isa, ang bawat pamilya po namin. Patuloy niyo po lagi kaming iingatan, sasamahan, at ilalayo, Panginoon, sa anumang uri ng kasakitan, viruses, sakuna, aksidente at gawa ng masasama. At amin pong pinagkakatiwala sa inyo na kami ay magkaroon pa ng hangarin na lalo pa naming ipagpatuloy ang aming pag-aaral yung mga salita. Hindi lang po sa ganitong pagkakataon, maging sa bawat personal na buhay namin na kami ay magsasaliksik din ng iyong banal na salita. Nang sa ganun, ito'y aming kalakasan, ito'y aming kasangkapan para mapagtagumpayan namin ang bawat buhay dito sa mundo na napakagulo at ang diablo ay patuloy na kumikilos para linlangin ang mga bawat isa. Salamat din po sa buhay ng Atiliway na ginagamit nyo para kami ay maturuan, malaman namin ang mga katotohanan na nagmumula sa iyong salita. Tuloy niyo po siyang bibigyan ng kalakasan, kalusugan, at kapangyarihan na nagmumula sa inyo, ng wisdom na nanggagaling sa inyo, ipagkaloob mo lagi sa Kanya. Nang sa ganun ay marami pang maabot ang Kanyang ginagawang pagtuturo. Maging ang buong sambahayan nila ay lagi niyo pong bibitisin ang inyong kapangyarihan at lalayo sa anumang kapahamakan, kundi ang inyong proteksyon at biyaya ang ipagkakaloob mo sa kanilang lahat. Sa gabing ito, Ama naming Diyos, meron kaming mga personal na
prayer request na hindi namin masambit ng aming mga labi. Sa iyo naming mga kamay pinagkakatiwala dahil kayo po pa nakakabatid ng nilalaman ng aming puso, ng aming kaisipan, at sa inyo po namin nilalagak sa inyong banal na harapan ang lahat-lahat dahil kami po nananampalataya na kayo ang tutulong sapagkat ang inyong mga pangako ay pwede namin panghawakan na hindi nyo kami iiwan at di nyo kami pababayaan. Kung kami laging malapit sa inyo at kung kami laging naka-abide sa inyo, ay aming mararanasan ang biyaya at pagtatagumpay sa mundong ito. Salamat po at sa iyo namin po pinagkakatiwala ang buong magdamag. Kaya na po ang patuloy na mag-iingat sa bawat isa amin at sa bawat araw, Panginoon, ay inyo po kaming alalayan, gagabayan at patatatagin ang aming pananampalataya. At nang sa ganun, Panginoong Diyos, ay masumpungan nyo kami na lumalago sa aming pagkakilala sa inyo. At kami naman ay kikilos o gagawa para sa inyong kapurihan sa iba't ibang kaparaanan. Ama namin Diyos, salamat nga po Panginoon ng maraming. Sa inyo po namin pinagkakatiwala po ang lahat at ang mataas na papuri ay amin lamang ibinibigay sa inyong dakilang pangalan. Ito po ang aming hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Amen. For the youngsters who are in our study, I hope as we study these human philosophies, okay, I am actually thinking about you guys, yeah, because most of the people who are drawn by these philosophies. Sorry, nagsasalita ako sa English kasi itong mga bata ay hindi masyadong nilang naiintindihan Tagalog. Are the students of universities. Those people, they grew up as Bible-believing children, yeah. And then as they continue their studies in school, they go to high school, they go to university, masteral degree, doctorate. That's when the fingers of Satan, through these human philosophies, captures them. They capture them, get hold of them. That's why a lot of youngsters, they grew up in Christian homes, they end up atheists, evolutionists. They don't believe anymore in the Bible, in God, because they became captured by these philosophies, because these are the things that are being taught pervasively in the school system of this modern age. Okay, so you have to watch out, kids, and I hope you will be with us again next week, to learn the other isms, the other philosophies, and watch out. So you watch out and ask the Lord to safeguard your minds from these philosophies. The parents, they're only in the house. They watch the, ano nga yung pinanood niyo, Bibian? Yung ano nga yun, yung sa Korean na ano, they normally just watch the soap operas, but the people in danger are our scholars who are in the schools, being bombarded every day by this philosophy. So and then they have to learn about these things. So part of education, but don't let your soul be captured by these philosophies. Anyway, mga kapatid, bukas tayo ay yung may baptism uli sa Tagalog, tutuloy natin yung ating pag-aaral kung sino ang gustong sumama dun sa Tagalog na pag-aaral ng bautismo.
Okay, bye-bye na ako sa inyo. Ligaw Thank sa... you po, Sister Liway. Thank you, Ate Diway. Salamat. Salamat.